Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo kung ano yung isa sa pinakamahirap gawin kapag may tampuhan o misunderstanding sa relasyon? Yung pigilan ang sarili mong maunang sumuyo. Totoo naman, di ba? Lalo na kapag mahal mo yung tao. Kahit galit ka, kahit nasaktan ka, may part sa'yo na gusto nang mag-chat ng kumain ka na ba? O kaya okay ka lang? Kahit ikaw yung nasaktan, ikaw pa rin yung hindi mapakali. Parang gusto mong ayusin agad kasi ayaw mo ng malamig na pakiramdam. Ayaw mo ng tahimik. Ayaw mo ng feeling na parang may nawawala. Pero napansin mo ba, habang ikaw ang unang sumusuyo, parang nasasanay yung isang tao na okay lang pala na pabayaan ka. Na kahit anong gawin niya, babalik at babalik ka pa rin. At minsan, hindi naman dahil masama siyang tao. Minsan, naging komportable lang siya kasi alam niyang hindi mo kayang tiisin. At dito maraming tao nagkakamali. Akala nila kapag habol ka ng habol, mas mamahalin ka. Pero ang totoo, kapag masyado kang available, habang siya walang effort, unti-unting nawawala yung value mo sa mata niya. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi mo ipinaparamdam na pwede ka rin mawala. Kaya kung gusto mong dumating sa point na siya mismo ang unang sumuyo, hindi ito tungkol sa pagpapapansin, paglalaro ng isip, o pagiging toxic. Hindi ito mind games. Ang totoo, mas mature pa nga ito kaysa sa walang tigil na paghabol. Kasi ang goal dito hindi para manipulahin siya. Ang goal dito ay matutunan mong respetuhin ang sarili mo habang binibigyan mo rin siya ng pagkakataong maramdaman ang pagkawala mo. Kasi minsan, saka lang nare-realize ng tao ang halaga mo kapag hindi ka na madaling makuha. At oo, alam kong mahirap yan, lalo na kung nasanay kang ikaw yung nag-aayos. Ikaw yung okay lang, ikaw yung sige ako na magpapakumbaba. Pero isipin mo ito bakit parang ikaw na lang palagi ang may takot mawalan? Bakit parang ikaw na lang lagi ang may urgency ayusin? Ang relasyon, hindi dapat one-sided na emosyon lang ang gumagalaw. May kilala ako dati, tawagin na lang nating si May. Mabait siya, maalaga, understanding. Yung tipo ng babae na kahit sobrang nasaktan na, siya pa rin unang magte-text. Kapag hindi sila nagkausap ng boyfriend niya ng ilang oras, hindi na siya mapakali. Siya agad ang sumusuyo. Siya agad ang nag-aayos. Hanggang sa dumating sa point na parang naging routine na. Kapag may tampuhan, chill lang yung lalaki kasi alam niyang maya-maya, si May rin ang lalapit. At isang araw napagod si May. Hindi dahil wala na siyang pagmamahal. Napagod siya kasi napansin niyang parang wala ng effort yung isa. Parang siya na lang ang may gustong iligtas yung relasyon. Kaya ang ginawa niya, tumahimik siya. Hindi para mang-guilt trip, hindi para magparinig. Tumahimik siya para alagaan muna sarili niya. At alam mo anong nangyari? Doon unang kinabahan yung lalaki. Doon niya unang naramdaman yung katahimikan na dati hindi niya pinapansin. Doon siya nagsimulang magtanong, okay lang ba siya? Bakit hindi na siya nagme-message? May nagbago ba? Kasi sa unang pagkakataon, naramdaman niya yung possibility na baka mapagod talaga si May at tuluyang lumayo. Ganun minsan ang tao. Hindi nila na-appreciate yung presensya mo habang palagi kang nandyan. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil naging normal ka na lang sa buhay nila. Kaya ang unang dapat mong gawin kung gusto mong siya ang unang sumuyo, matutunan mong huwag agad mag-react sa emosyon mo. Yan ang unang challenge. Kasi kapag nasasaktan tayo, gusto natin agad ng resolution. Gusto natin agad ng lambing. Gusto natin agad marinig na, sorry. Pero minsan yung pagmamadali nating ayusin, lalo lang nagtuturo sa tao na hindi niya kailangang mag-effort kasi ikaw din naman ang gagalaw. Subukan mo minsan na huminga muna bago mag-message. Hindi ibig sabihin non-cold ka. Hindi ibig sabihin non-pride yan. Ang ibig sabihin lang, marunong kang mag-control ng emosyon mo. Napakalaking difference nun. Kasi ang taong marunong mag-control ng emosyon, may peace. Hindi siya desperado. Hindi siya parang laging takot maiwan. At aminin man natin o hindi, mas attractive yung taong may emotional control kaysa sa taong sobrang reactive. Napansin mo ba yung ibang tao? Kapag hindi agad ni-replyan, 10 chat agad. Kapag nagtampo yung partner, todo explain agad kahit hindi naman siya yung may mali. Tapos pagkatapos, sila pa yung umiiyak kasi parang mas lalo silang nawawalan ng value. Hindi mo kailangang habulin ang taong mahal ka talaga. Oo, kailangan ng effort sa relasyon. Pero dapat parehong tao ang marunong mag-effort.
At isa pa, tigilan mo yung sobrang pagiging available habang hindi naman niya deserve. Aray pakinggan, no? Pero totoo, kapag bawat tawag niya sinasagot mo agad kahit galit ka pa. Kapag bawat cold treatment niya sinusuyo mo agad. Ang nangyayari tuloy parang ikaw na lang lagi ang umiikot sa mundo niya. Samantalang siya, kampante lang. Minsan kailangan mong iparamdam na may buhay ka rin outside the relationship, na hindi umiikot ang buong araw mo sa mood niya. Hindi ito pagiging matigas. Ito ay pagpapaalala na may sarili kang mundo, pangarap, peace of mind at dignidad. Kasi ang totoo, mas hinahabol ng tao yung mga taong marunong maging masaya kahit wala sila. Bakit? Dahil may fear of losing. At hindi mo kailangang pagselusin siya o mag-post ng kung ano-ano para maramdaman niya yon. Ang pinaka-epektibo minsan ay yung genuine na pag-focus mo sa sarili mo. Magpaganda ka hindi para gumante, kundi para sa confidence mo. Lumabas ka kasama family o friends. Ayusin mo ulit hobbies mo. Magpahinga ka. Ayusin mo sarili mong energy. Kasi habang busy kang minamahal sarili mo, doon ka mas nagiging attractive. Alam mo yung energy ng taong hindi naghahabol? Ang gaan sa pakiramdam nun. Hindi siya needy. Hindi siya pilit. At ironically, yun pa yung energy na mas nakaka-curious. May isa pang bagay na dapat mong maintindihan. Kapag gusto mong siya ang unang sumuyo, kailangan marunong kang manahimik nang hindi nagpaparinig. Napaka-common ngayon ng toxic na sin zone para magsisi siya. Tapos maya-maya may shared post na kapag napagod ang babae, tapos na. Parang audition sa teleserye. Pero ang mature na pananahimik, tahimik talaga. Hindi ka nag-iingay para mapansin. Hindi ka nagpapakasad online para habulin. Hindi ka nagpo-post ng quotes kada away. Kasi ang goal mo hindi validation. Ang goal mo ay inner peace. At alam mo anong epekto nun? Mas malakas. Kasi kapag tahimik kang nag-focus sa sarili mo, doon magsisimulang mag-isip yung tao. Hindi niya mabasa galaw mo. Hindi niya alam kung galit ka ba, okay ka ba, o nakaka-move on ka na. At ang uncertainty, minsan yun ang nagtutulak sa isang tao para gumawa ng move. Pero syempre, importante rin na clear ka sa sarili mo. Hindi porket gusto mong siya ang unang sumuyo, hahayaan mo na lang lahat. Hindi ibig sabihin nito, magtiis ka sa disrespect. Hindi rin ibig sabihin nito, mag-antay ka habang buhay. Kasi tandaan mo, ang tunay na goal dito ay hindi para mapilitang humabol ang isang tao. Ang tunay na goal ay makita mo kung kaya ka rin ba niyang ipaglaban kapag ikaw naman ang tumigil sandali. At doon mo malalaman ang totoong level ng pagmamahal niya. Kasi madaling magmahal kapag ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Pero kapag ikaw tumahimik at siya mismo ang gumawa ng paraan para maayos kayo, ibang usapan na yon. Doon may effort, doon may takot mawalan, doon may realization. At minsan, doon nagsisimula yung mas mature na klase ng relasyon. Kasi alam mo, maraming tao ang akala nila ang sikreto para habulin sila ay pagiging cold, pagiging nonchalant, o yung tipong magpapanggap kang wala kang pakialam kahit durug na durug ka na sa loob. Pero ang problema sa ganyang style, napapagod ka lang magpanggap. At ang ending, imbes na magkaroon ng healthy connection, nagiging paligsahan na lang kung sino ang mas magaling magtago ng feelings. Hindi ganun ang tunay na strength. Ang tunay na strength, yung kaya mong magmahal nang hindi nawawala sarili mo. Yung kaya mong tumahimik, hindi dahil gusto mong manakit, kundi dahil ayaw mo nang ubusin sarili mo kakahabol. Kasi minsan, ang pinaka-attractive na bagay sa isang tao ay yung marunong siyang umalis muna sa gulo para protektahan yung peace niya. At aminin natin, may mga pagkakataon talaga na kapag tayo yung laging available, nawawala yung excitement. Hindi naman dahil kailangan mong magpakahirap makuha para mahalin ka. Pero natural sa tao na mas pinapahalagahan nila yung bagay na may possibility mawala. Parang cellphone lang yan dati. Kapag laging hawak, minsan di mo na naaalagaan. Pero nung minsang mawala, halaka, buong bahay binabaliktad mo kakahanap, biglang importante. Ganon din minsan sa relasyon. Kapag palagi kang nandyan kahit mali na trato niya, nasasanay siyang hindi mag-effort. Pero kapag naramdaman niyang kaya mong maging okay kahit hindi siya ang center ng mundo mo, doon siya magsisimulang matauhan. At dito pumapasok yung isang bagay na hirap gawin ng karamihan, yung hindi agad pag-i-explain ng sarili mo. Uy, importante to. Kasi maraming tao, kapag naramdamang lumalayo yung partner nila, todo explain agad. Hindi naman kasi ganito. Nasaktan lang ako. Mahal naman kita. Parang nagmamakaawa na maintindihan sila. Pero minsan, habang sobra kang nag-e-explain,
lalo kang nawawalan ng mystery at value. Kasi kahit hindi ka pa niya hinahanap, ibinibigay mo na agad lahat ng emosyon mo. Subukan mo minsan na hayaan siyang mag-isip. Hindi mo kailangang ipaliwanag bawat kilos mo. Hindi mo kailangang i-announce na nasasaktan ka. Mature people can feel distance without drama. At kapag mahal ka talaga ng isang tao, mapapansin niya yung pagbabago sa energy mo kahit wala kang sinasabi. At alam mo anong nakakagulat? Kapag hindi ka na naghahabol ng understanding, doon sila minsang kusang lumalapit para intindihin ka. Kasi wala nang pressure, wala nang noise. Tahimik ka lang, stable ka lang. At yung stability na yan, and sobrang lakas ng dating niyan. May isa akong narinig dati na sobrang tumatak sa isip ko. Sabi niya, kapag masyado mong hinahabol ang isang tao, minsan hindi ka na partner tingin niya sa'yo. Nagiging safety net ka na lang. Aray nun ha, pero isipin mo mabuti. Kapag alam niyang kahit i-ignore ka niya, nandyan ka pa rin. Kahit paulit-ulit ka niyang saktan, nandyan ka pa rin. Kahit hindi siya mag-effort, ikaw pa rin unang sumusuyo. Nawawala yung urgency para alagaan ka. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil feeling niya secured ka na. Kaya minsan kailangan mong umatras ng konti. Hindi para mawala, kundi para maalala niyang hindi automatic ang presence mo. At isa pa, tigilan mo yung pagtingin sa pagiging unang sumusuyo bilang sukatan ng pagmamahal. Ito yung isa sa pinakamalaking dahilan bakit maraming tao emotionally drained. Feeling nila kapag hindi sila ang unang nag-reach out, ibig sabihin ego na yon, pride na yon. Kaya kahit sila lagi yung umiiyak, sila pa rin yung unang nag-aayos. Pero teka lang, nasaan naman yung effort ng kabila? Ang relasyon parang sayaw yan eh. Hindi pwedeng isa lang lagi ang gumagalaw habang yung isa nakatayo lang. Mapapagod at mapapagod ka talaga. At tandaan mo, ang taong totoong may pakialam sa'yo, hindi kayang matiis na mawala ka ng matagal. Hindi siya kampante kapag alam niyang nasasaktan ka. Hindi niya hahayaang puro ikaw na lang lagi ang bumubuhat ng connection niyo. Kaya kung tumigil ka sandali at parang wala lang sa kanya, huwag mong agad sisihin sarili mo. Minsan hindi ikaw ang kulang. Minsan dun mo lang nakita ang totoong effort level niya. Masakit yon, oo, pero mahalagang realization yon. Kasi may mga tao talagang gusto ka lang habang convenient ka. Habang ikaw yung available. Habang ikaw yung madaling bumalik. Pero kapag ikaw na yung tumahimik at nag-focus sa sarili mo, saka mo makikita kung sino talaga ang willing gumawa ng paraan para manatili ka. At alam mo kung anong nakakatawa minsan? Kapag finally natuto ka ng hindi maghabol, doon sila biglang lalapit. Yung tipong dati ilang oras ka umiiyak kakaisip kung bakit siya cold. Tapos nung naging kalmado ka na at hindi na umiikot mundo mo sa kanya, bigla siyang magchat-chat ng, okay ka lang ba? Classic. Bakit nangyayari yon? Kasi naramdaman niya yung shift ng energy mo. Dati kasi, siya yung sure na nandyan ka. Pero ngayon, hindi na siya sigurado. At yung uncertainty na yon, minsan yun yung gumigising sa feelings ng tao. Pero gusto kong linawin ito ha, hindi mo ginagawa ito para manipulahin siya. Kasi kung ang goal mo lang ay paano ko siya pahahabulin, mauubos ka rin. Dapat ang pinaka-core nito ay self-respect. Kaya mo siya hindi hinahabol kasi alam mong deserve mo rin ng effort. Simple lang. At alam mo, sobrang attractive ng taong may self-respect. Hindi yung mayabang, hindi yung pa-hard to get. Ibang energy yun eh. Yung tipong kaya kanyang mahalin pero kaya ka rin niyang bitawan kapag paulit-ulit mo siyang dinedisrespect. Yung may boundaries. Kasi ang boundaries hindi yan pangtakot, pangprotekta yan sa peace mo. At totoo lang, habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na hindi sapat yung puro love lang. Kailangan din ng consistency, emotional maturity, at effort mula sa dalawang tao. Hindi pwedeng isa na lang lagi ang umiintindi. Hindi pwedeng isa na lang lagi ang nag-a-adjust. Hindi pwedeng isa na lang lagi ang sumusuyo. Darating talaga yung point na mapapagod ka. At kapag dumating yung araw na yon, ayaw mong ma-realize na buong relasyon nyo pala, sarili mo lang ang kinakampihan mo habang yung isa komportable lang. Kaya minsan, yung pagtahimik mo, hindi yan pagkawala ng pagmamahal. Maaaring yun na ang unang beses na minahal mo naman ang sarili mo. At believe me, ramdam ng tao yon. Ramdam nila kapag hindi ka na desperate. Ramdam nila kapag hindi ka na takot mawalan. Ramdam nila kapag kaya mong ngumiti at mabuhay nang hindi nakadepende sa atensyon nila. At dun sila minsang natatakot. Kasi dun nila naiisip, teka lang, baka mawala talaga siya. At minsan, yun yung moment na sila na mismo ang lalapit. Sila na mismo ang magsusuyo.
Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ngayon, naramdaman nila yung halaga mo. At alam mo kung ano pa yung isang bagay na madalas hindi maintindihan ng maraming tao? Yung katahimikan mo. Minsan mas malakas pa kaysa isang daang message. Kasi kapag galit ka tapos todo chat ka ng todo chat, minsan natatabunan na yung totoong point. Emotions na lang nakikita, pero kapag kalmado ka, kapag hindi ka nagmamakaawa ng atensyon, dun mas nararamdaman ng tao yung absence mo. Parang isang bahay na sanay kang may music araw-araw. Hindi mo napapansin yung ingay habang nandyan. Pero kapag biglang tumahimik, dun mo marirealize, ang lungkot pala. Ganon din minsan ang presence mo sa buhay ng isang tao. Habang palagi kang available, hindi niya masyadong nafe-feel yung halaga mo. Pero kapag umatras ka ng may dignity, dun niya mararamdaman yung space na iniwan mo. At gusto kong maintindihan mo ito ha. Hindi mo trabaho kumbinsihin ng isang tao na mahalin ka ng tama. Hindi mo trabaho turuan siyang pahalagahan ka habang ikaw yung unti-unting nauubos. Kasi minsan, sa sobrang gusto nating maayos ang relasyon, nakakalimutan na nating ayusin sarili natin. Yung peace mo nawawala, yung confidence mo nauubos, yung self-worth mo nakabase na sa kung gaano kanya ka-consistent kausapin. Delikado yon. Kasi kapag dun mo binase ang value mo, bawat scene zone parang rejection. Bawat cold reply parang feeling mo hindi ka sapat. Pero hindi ganun dapat. Ang halaga mo hindi nagbabago dahil lang tahimik siya. Ang value mo hindi nakadepende sa bilis ng reply niya. At habang mas naiintindihan mo yan, mas nagiging kalmado ka sa relasyon. Hindi ka na yung taong konting pagbabago lang sa energy ng partner, nagpapanik agad. Kasi secure ka na sa sarili mo. At alam mo, yung secure na tao hindi habol ng habol. Hindi siya nagwawala para lang mapansin. Hindi siya natatakot magbigay ng space kasi alam niyang kung totoo yung connection, babalik at babalik yung tao. May mga pagkakataon din kasi na yung sobrang paghabol natin, lalo lang nagtutulak sa isang tao palayo. Imagine mo na lang. Kapag stressed na nga yung tao tapos sunod-sunod pa yung messages mo, imbes na ma-miss ka, mas lalo siyang na-overwhelm. Pero kapag binigyan mo siya ng space habang inaalagaan mo sarili mo, mas may chance siyang magnilay. Mas may chance siyang maramdaman yung pagkawala mo nang hindi siya pinipilit. At dun pumapasok yung tunay na power ng feminine energy man yan, o masculine energy. Yung hindi mo kailangang sumigaw para maramdaman yung value mo. Tahimik pero matatag. Soft pero may boundaries. Mapagmahal pero hindi nagpapakatanga. Yan yung klase ng energy na hindi madaling kalimutan. At alam kong may ibang nanonood ngayon na iniisip. Paano kung hindi siya sumuyo? Good question. Kasi posible yon. Posibleng tumahimik ka at hindi siya gumawa ng move. Posibleng hinayaan ka lang niya. Posibleng wala siyang effort. Masakit, sobra. Pero minsan, yung sakit na yon ang magliligtas sa'yo sa mas matagal pang pagod. Kasi imagine mo na lang kung buong buhay ikaw na lang lagi ang humahabol. Ikaw na lang lagi ang nag-a-adjust. Ikaw na lang lagi ang takot mawalan. Nakakapagod yon. At habang tumatagal, unti-unti kang mawawala sa sarili mo. Kaya minsan kapag hindi siya sumuyo, hindi ibig sabihin talo ka. Minsan panalo ka pa nga eh. Kasi finally nakita mo yung katotohanan nang hindi ka na nagbubulag-bulagan. At alam ko mahirap tanggapin yan lalo na kapag mahal mo. Pero mas mahirap manatili sa sitwasyong ikaw na lang lagi ang lumalaban. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa bare minimum. Hindi mo kailangang ubusin ang dignity mo para lang mapili. At tandaan mo ito, ang tamang tao para sa'yo. Hindi matatakot magpakumbaba kapag alam niyang importante ka. Oo, may pride din ng mga tao, may ego rin. Pero kapag mahal ka talaga, darating at darating yung point na hahanap siya ng paraan para ayusin kayo. Kasi ayaw kanyang mawala. Simple lang yon. Kaya kung gusto mong siya ang unang sumuyo, magsimula ka muna sa pagtrato sa sarili mo ng may respeto. Hindi ka nagmamadaling ayusin lahat. Hindi ka naghahabol ng validation. Hindi ka natatakot tumahimik paminsan-minsan. At habang ginagawa mo yon, may dalawang bagay lang na pwedeng mangyari. Una, marirealize niya yung halaga mo at kusa siyang lalapit. O pangalawa, marirealize mong deserve mo pala ng mas maayos na pagmamahal. At kahit alin pa doon, panalo ka pa rin. Kasi hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo sa relasyon na ikaw lang ang may gustong magstay. Kaya sa mga nanonood ngayon na pagod ng maging laging unang sumusuyo, baka ito na yung sign para huminto muna sandali. Hindi para maglaro ng emotions, hindi para mangganti, kundi para makahinga ka. Para maalala mong mahalaga ka rin. Hindi masamang magmahal ng totoo. Ang mali lang, kapag minahal mo yung ibang tao habang kinakalimutan mo na sarili mo. At promise, once maramdaman mo yung peace na dala ng self-respect,
hindi mo nagugustuhing bumalik sa version mo na laging naghahabol. Kasi mas masarap pala sa pakiramdam yung mahal mo ang isang tao pero hindi mo kailangang isuko ang dignidad mo para lang manatili siya. Kaya kung may natutunan ka dito, tandaan mo lang ito palagi. Ang taong tunay na may pakialam sa'yo, gagawa ng paraan para hindi ka mawala. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang ubusin sarili mo para lang mapansin. At kung dumating man yung araw na siya ang unang sumuyo, siguraduhin mong hindi dahil nawalan ka ng halaga sa sarili mo, kundi dahil natutunan mong pahalagahan ang sarili mo ng sapat para maramdaman niya kung gaano ka kaimportante. Kung nakarelate ka dito, share mo naman sa comments yung experience mo. Ikaw ba yung laging unang sumusuyo dati? O may moment ba na nung tumahimik ka, saka ka lang niya hinabol? Gusto kong mabasa mga kwento nyo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa self-worth, relasyon, at emotional maturity, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan dito na parang kwentuhan lang, pero may tatama talaga sa puso mo. At lagi mong tandaan ha, hindi mo kailangang maghabol para mahalin. Ang tamang pagmamahal marunong lumapit pabalik sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod.